Nagumpisa ang eksena at ang dalawang lalaki ay naka-standby, naghihintay ng signal habang mukhang malapit ng umulan. At ang isa ay nagrereklamo tungkol sa kawalan ng katiyakan at paghihintay, habang ang isa naman ay nagpapaliwanag na inutusan lamang silang maghintay ng signal bago kumilos. At ang kanilang misyon ay ihulog ang bata at ito ay si Hyunho, pero hindi pa sila maaaring kumilos dahil gusto ng isang tao, ang ama ni Joseph, na makita ng isang batang may blonding buhok ang pangyayari, na sa tingin nila ay nakakainis at hindi naman kailangan. Subalit agad napansin ng isa sa mga lalaki na maaaring gising si Hyunho at inakusahan siyang tahimik na nakikinig lamang habang sila'y nagtatalo. At sinimulan nitong kaladkarin si Hyunho, kinukutya siya dahil sa pagkakaligtas mula sa pagbagsak mula sa ika-4 na palapag at sinasabihan na mamatay na lang ngayong pagkakataon. Samantalang si Hyunho naman ay nagpupumiglas at sumisigaw na bitawan siya, pero bigla siyang nagsuka na naging dahilan para magalit at madismaya ang mga lalaki. Subalit, biglang lumitaw si Eugene at kinilala si Hyunho na tinawag siyang mahina at talunan. Nagulat ang isa sa mga lalaki at tinanong kung sino si Eugene. At agad naman ipinakilala ni Eugene ang sarili habang nakangiti bilang isang magiging regular na customer sa snack shop ni Hyunho. At biglang nagalit ang isa sa mga lalaki at bumunot ng kutsilyo, iniisip na si Eugene ay galing din sa Dead Mansion. Ngunit mabilis na hiniwa ni Eugene ang kamay at binti ng mga lalaki na ikinagulat nila dahil sa kanyang bilis. Samantalang si Hyunho, litong-lito at nagulat sa kakayahan ni Eugene, ay nagtatanong kung sino siya. Subalit isa sa mga lalaki na may baril ay mabilis itinutok ito kay Eugene. Nataranta si Hyunho na pagtanto ang panganib at iniisip na dapat siyang gumawa ng aksyon, ngunit nag-aalinlangan dahil sa kanyang kahinaan. At nang barilin na nga ng lalaki ang paa ni Eugene, dahilan para bumagsak ito, biglang sumulpot si Hyunho at pinigilan ang lalaki sa muling pagbabaril, determinado na tulungan si Eugene. Kinagat ni Hyunho ang tainga ng lalaki habang sila'y bumagsak sa lupa, galit na sinasabihan niya na huwag tutukan ng baril ang isang bata. Samantalang sumisigaw naman ang lalaki sa sakit at hinihiling na bitiwan siya ni Hyunho. At mabilis na tinangka ng lalaki na barilin si Hyunho, subalit mabilis na tinadyakan ni Eugene ang baril palayo. At sinabihan ni Eugene si Hyunho na binabawi niya ang nauna niyang sinabi, at may ngiting sinabing medyo may silbi rin si Hyunho. Pagkatapos lumipat ang eksena habang napansin ni Rachel na gising na si Marie at sinabing mabuti na lang at hindi siya namatay. Si Marie na nakatali ay iniisip ang pagkatalo niya at tinatanong kung nasaan si Sean. At naalala ni Rachel ang halata na dahilan ni Sean sa pag-alis at binanggit na dapat hinahanap na nito ang matandang babae at ang anak nito. At habang iniinjekta ni Rachel ng isang substansya si Marie, ipinaliwanag niyang isa itong uri ng truth serum at binalaan si Marie na maaari siyang mamatay sa shock kung masyadong marami ang ituturok niya at naghahanda si Rachel para simulan ang pagtatanong. At bigla na ngang hinawakan ni Rachel ang ulo ni Marie at inutusan siyang magsabi ng totoo tungkol sa kanyang mga plano. Ngumiti si Marie at inamin na sasagutin niya yon kahit wala ang truth serum at sinabi na ang plano niya ay sirain ang kalahati ng Dead Mansion kasama si Noel. Nagulat si Rachel at tinanong kung buhay pa nga ba talaga si Noel. At kinumpirma ito ni Marie, idinagdag na si Noel ay labis na nag-aalala tungkol kay Rachel, sinasabing umalis siya nang hindi humihingi ng tawad matapos niyang gawin ang peklat sa noo ni Rachel. At binanggit din ni Marie na si Noel ang totoong alamat ng Dead Mansion na tinangka ni Rachel itago. At muling sinabi ni Marie kay Rachel na buhay si Noel na muling ikinagulat ni Rachel. Nagbago ang eksena kay Sean na tumatakbo habang iniisip ang paghahanap sa classroom ni Hyunho. At nakita niya ang ina ni Hyunho at, nagulat, mabilis na binuksan ang pinto para tingnan siya, at natuwa nang makita na mukhang hindi siya nasaktan. Ngunit bigla siyang huminto at naalala kung paano nagalit sa kanya ang ina ni Hyunho at ang sinabi ni Rachel sa kanya noon. At habang biglang natahimik si Sean, lumitaw naman si Eugene at napansin ang kondisyon ni Sean. Nagulat si Sean at tinanong kung nasaktan ba ang bata, habang si Hyunho, na pareho ring nagulat, ay nagtaka kung bakit naroon si Sean. Ipinaliwanag ni Eugene na si Sean ang tinutukoy niya kanina, na mukhang parang unggoy at parang tanga kung kumilos, pero siya ang tumalo sa mga gang na humahabol kay Hyunho. At biglang naging seryoso si Hyunho at tinanong si Sean kung ano ang ginawa niya at ano ang koneksyon ng mga Russian mercenaries at Dead Mansion sa kanya. Sinisisi rin siya nito bilang dahilan ng lahat ng nangyayari at hinihingi ang paliwanag at nahihirapan naman si Sean sumagot. Samantalang napansin ni Eugene ang ina ni Hyunho na ikinagulat niya at agad na lumapit si Hyunho sa kanyang ina, litong-lito kung bakit naroon din ito. Samantala, tahimik na napansin naman ni Sean ang isang bagay o tao mula sa madilim na pasilyo. Habang pinapanood ni Sean at Eugene si Hyunho kasama ang kanyang ina, sinabi ni Sean kay Eugene na dalhin sila at umalis at makipagkita kay Rachel sa parking lot. Nagtanong si Eugene kung ano ang nangyayari. Ngunit tiniyak ni Sean na wala itong dapat ipag-alala. Humingi rin ng paumanhin si Sean kay Hyunho at nangakong ipapaliwanag ang lahat mamaya, inamin na hindi niya nagawang protektahan ang sinuman. At agad na tinulungan ni Eugene si Hyunho at ang kanyang ina at hinimok silang umalis agad.
At habang papaalis, iginiit ni Hyunho na dapat ipaliwanag ni Seon ang lahat ng malinaw mamaya, tinatanong kung ano talaga ang pinoprotektahan niya at bakit siya humihingi ng paumanhin. Si Seon, na nakayuko, ay sumang-ayon na sasabihin ang lahat. At agad din napansin muli ni Seon ang isang tao sa dilim at tinawag ito na lumabas. Dahan-dahang nangang lumitaw ang isang tao, tinutukoy nito si Seon na may blonding buhok at asul na mata, at nagkomento sa pagiging sensitibo ni Seon at sa kanyang reputasyon bilang The Legend. At sinabi din ng hindi kilalang tao na akala niya'y mas nakakatakot si Seon batay sa mga naririnig nito. Subalit nagtanong si Seon kung sino siya at kung bakit naroon siya. At mumiti lang ang tao at ipinakilala ang sarili bilang si Jang Hyun. Umpisa ang eksena sa isang nagyelong bayan sa Siberia, Russia, sa punong tanggapan ng Berput na tinatawag na Beer Cave. Tinanong ng isang hindi kilalang lalaki na si Beluga Kozlov, isang strategist ng Barefoot, kung bakit naroon ang iba. At sinabing malamang hindi sila nandoon para magdasal kasama niya. At makikita ang tattoo artist ng Dead Mansion na nagngangalang Vincent, at kilala din bilang isang manunulat na kaanib ng Dead Mansion, ay seryosong sumagot, ipinapakita ang bigat ng sitwasyon na kanilang kinakaharap. Sinabi ni Vincent kay Beluga na galit ang direktor ng Dead Mansion sa Berput, at sinabing dapat may pagkakaunawaan sa pagitan ng mga grupo na nagtatrabaho sa magkatulad na larangan, ngunit inaakusahan ang Berput na palaging lumalampas sa dapat. Agad sumagot si Beluga at tinawag silang mga baliw. At biglang din naman nagsalita ang isa pang tao at kilala bilang Sasha Denisov, isang tactical training instructor ng Berput mula sa likuran, at ipinaliwanag na ang insidente sa Korea ay hindi maiiwasan at isa lamang maliit na problema na nangyari dahil sa misyon. Ipinahayag ni Sasha na gusto rin nilang iwasan ang anumang sagupaan sa Dead Mansion, ngunit sarkastikong sumagot si Vincent. Tinatanong kung bakit ipinadala ng Berput si Dmitry, ang kanilang pangalawa sa ranggo, at ang kanilang pinakamagaling na mandirigma na si Igor Medvedev na kilala bilang Bare Knuckle, kung ganoon nga. Subalit bago matapos ang paliwanag ni Sasha, biglang nagsalita ang lalaking kasama ni Vincent at kinutya si Sasha, tinawag siyang madaldal na maliit. Nagalit si Sasha at sumagot, tinatanong kung sino ang tinutukoy niyang maliit. Subalit biglang nasugatan ang pisngi ni Sasha at dumugo, at makikita si Beluga ay may hawak na sandatang gawa sa tali. Subalit napansin din nito ang mga bata mula sa Dead Mansion na pumapaligid sa kanila at sarkastikong nagkomento sa kanilang pagdating, tinawag itong child abuse. At habang tumitindi ang tensyon, agad kinuha ni Beluga ang kanyang baril at sinabing mukhang tatapusin na nila ito at ang talunan ay magsasara na sa kanilang negosyo at haharap sa kamatayan. Subalit biglang tumalon ang isa sa mga bata sa likod ni Vincent na ikinagulat niya habang ang bata ay dahan-dahang lumapit kay Vincent at sinabing makikiraan. Sinermunan naman ni Vincent ang bata dahil bumaba ito ng walang utos. Ngunit binalaan siya ng bata na may mali, ibinunyag ng bata na hindi sila makakontak sa direktor at ang iba pang naiwan sa Dead Mansion. Nabahala si Vincent at sumigaw kay Beluga na pabirong nagtanong kung ano ang problema. Samantalang biglang may bumulong din kay Beluga at nagulat siya nang malaman ang nakakagulat na balita tungkol sa kanilang boss Igor. Palit ang eksena habang lumapit si Jang Hyun kay Seon. Kinikilala siya sa kanyang blonding buhok at asul na mga mata at binanggit na narinig niya ang tungkol sa reputasyon ni Seon bilang isang alamat. Inamin ni Jang Hyun na kinakabahan siya, ngunit napansin niyang mas hindi nakakatakot si Seon kaysa sa inaasahan. Naguguluhan, tinanong ni Seon kung sino si Jang Hyun at ipinakilala ni Jang Hyun ang sarili na may ngiti. Nagulat si Seon sa hindi pamilyar na pangalan at iniisip kung si Jang Hyun ba ang presensyang naramdaman niya kanina sa pasilyo at napansin na hindi naman ito mukhang mapanganib sa unang tingin. Subalit mabilis na sinipa ni Jang Hyun si Seon sa ulo, ngunit matagumpay itong na-block ni Seon, subalit kahit napakiramdam niya ay parang pinupukpok siya ng martilyo. Nagulat si Jang Hyun at inaming balak niyang tapusin sana si Seon sa isang atake lamang. At agad na lumaban pabalik si Seon, pero madali itong na-block ni Jang Hyun at pinilipit ang kamay ni Seon, at tinukso ni Jang Hyun si Seon. Sinabing mas masasaktan siya kung lalaban pa at ipinahayag ang kanyang pagkamausisa dahil tinatawag si Seon na isang masterpiece o alamat ng Dead Mansion. Subalit agad sinipa ulit ni Jang Hyun si Seon, tinutukso siya na hindi man lang niya naaabot ang antas ng kanyang tiyuhin at muling tinamaan ng direktang atake si Seon. At makikitang nagulat na sumagot si Seon sa nabanggit ni Jang Hyun tungkol sa kanyang tiyuhin. At makikitang tagumpay na tuluyan niyang na-block ang atake ni Jang Hyun at sinagot na siya pa rin ang alamat ng Dead Mansion at ipinahayag ang inis sa pagkukumpara sa kanya sa mga tito o kung sino man. At malakas niyang itinapon si Jang Hyun palabas ng bintana. Subalit pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita muli si Jang Hyun na ikinagulat ni Seon at pinupuri ang kakayahan ni Seon para maitapon siya nito palabas na may sarkastikong puna din na akala niya mababait silang mga bata. Ngunit malinaw na hindi pala sila ganon kabait at mabilis na hinawakan ni Jang Hyun ang ulo ni Seon at pinukpok ito sa pader ng malakas. Naiinis pero naalala niyang inutusan siya ni Nol na ibalik si Seon. Ngumiti si Jang Hyun at sinabing halos napatay na niya si Seon kahit hindi iyon ang utos. Nagbago ang eksena kay Marie at Rachel.
Kalmado, sinabi ni Marie kay Rachel na huwag masyadong maging sensitibo, at ipinahiwatig na maaari ring sumali si Rachel sa kanila basta't makipagtulungan siya. Tumawa si Rachel at kinutya si Marie, sinabing hindi pa rin niya naintindihan ang sitwasyon niya. Subalit mumiti rin si Marie at sinabing si Rachel ang hindi nakakaintindi, at isiniwalat na malapit nang dumating ang pinuno ng Berput, si Bernacle, Igor, ang numero 1 ng Berput, subalit biglang may nagsalita sa radyo. Ipinaalam sa kanila na hindi darating si Igor dahil sumabog ang eroplano niya papuntang Korea at malamang ay nasa gitna na siya ng karagatan. Paumanhin niyang sinabi ng sarkastiko na siguro'y talagang nasabik si Marie. Nagulat si Marie at tinanong kung sino siya, habang si Rachel, na nakikilala ang boses, ay nagtataka kung maaaring kilala niya ito. At binati na nga ng taong nasa radyo si Rachel, sinabing matagal na silang hindi nagkikita, at ipinahayag ang pagnanais na makapunta sana siya sa kanya ng personal, ngunit hindi ayon sa plano dahil sa mga kailangan niyang asikasuhin. Nagulat si Rachel nang ma-realize na si Noel ang nasa pribadong linya ng direktor at tinanong kung bakit siya naroon. Sabi ni Noel, kasual na sumagot na kasama niya ang direktor, ngunit hindi ito makakausap. Naguguluhan at nababahala si Marie, ipinaalala kay Noel ang pangako nito na magiging maayos ang direktor. At sa isang mapanuksong paghingi ng tawad, inamin ni Noel na nagsinungaling siya at isiniwalat ang totoong layunin niya na sirain ang dead mansion, kasama na ang pagtapos sa direktor. Sinisisi ni Noel si Mary ng sarkastiko, na sinasabing siya ang nagpasalamat sa pagtulong nito na ikinagulat ni Marie sa kanyang pagtataksil. Sarkastikong pinuri ni Noel si Mary para sa kanyang papel sa pagpapasimula ng labanan laban sa Berput, na naging dahilan para madali nilang pabagsakin ang dead mansion. Ipinaliwanag ni Noel na dahil kay Marie, karamihan sa mga pari ay pumunta sa Berput, at ngayon na hindi makontak ang mga pinuno ng parehong grupo, malamang na magsisimula silang maghinala sa isa't isa. At habang naghahanda na nga sina Beluga at Vincent para magsimula ng laban, biglang lumitaw ang isang babaeng nagngangalang Alexander Sofia, kilala bilang isang bayani ng digmaan mula sa pamilya Alexander, at inutusan silang lahat na huminto. Nagulat si Beluga sa kanyang pagdating at matatag na sinabi ni Sofia na itapon ng lahat ang kanilang mga sandata. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.